Sementeryo sa gitna ng karagatan, kapag binabaha, inaanod raw ang mga bangkay. Akala ko na yung mga damit na nadadaanan natin galing lang dito sa mga bahay. Pero eto pala yung mga suot ng mga patay na inilibing dito. Ito ang Kwaming Island na sakop ng bayan ng Inabanga sa lalawigan ng Bohol. Kabilang ang Kwaming Island sa maraming lugar sa bansa na nabisita na ng travel vlogger na si Joseph Pasalo. Mas kilala bilang Sef TV sa kanyang YouTube channel subscribers. So, may mga danggit dito. Yan, no? Dami. Sa pag-ikot ni Sef, nalaman nitong may eskwelahan ng isla. Pero ang hindi naasahang makita ni Sef sa kanyang pamamasyal, isang sementeryo. Dahil nasa gitna nga ng karagatan, minsan ay inaanod daw ang mga nakabaon sa libingan. Pag halimbawa daw nagkakaroon ng storm surge, ay tinatangay yung mga bangkay papunta dito sa mainland. Abangan, mula sa strangest, ipapasyal tayo ni Sef sa highest at creepiest places sa Pilipinas. Japanese tunnel na itinayo noong World War II sa Albay, minumulto raw. Tabi-tabi po. Lumipad papuntang Bicol si Sef para sadyain ang isang lugar na nasa bucket list niya, ang Linyon Hill Nature Park sa Legazpi City, Albay. Medyo delikado na raw pumasok dito kasi yung ilan natatakot baka raw may ahas, may mga nakakatakot na hayop na nandito sa loob. Pero hindi pala hayop ang gugulat kay Sef sa madilim na tunnel. Hey! Muntik na akong atakihin sa puso. Ang loob pala ng tunnel ay gwardyado. Mga life-size mannequins na pinihisan para magmukhang Japanese soldiers. Yung makakita ka ng mga weirdong mannequin ay hindi pangkaraniwan sa mga ginagawa naming travel. Kaya nung nailawan namin yung ilang parte ng mga mannequin ay talaga namang nagulat kami. From the creepiest, lipad naman tayo sa tallest. Ito ang Agas-Agas Bridge sa Sogod, Southern Leyte. Ang tulay ay may taas na 89 meters. Nakakalula siya kasi kung titingnan mo mula sa taas, pababa, makikita mong gatuldok na lang yung mga bagay na nasa ilalim ng tulay. At nakaka-amaze naman kasi mula sa taas, tanaw mo yung kabundukan na sakop ng Southern Leyte, lalong-lalo na yung mga magagandang view. Halos 10 minutes na paglalakad mula doon sa bungad nitong Agas-Agas Bridge ay narating na rin po natin etong ilalim ng tulay. Napansin ko dito sa ilalim ng Agas-Agas Bridge yung mga nabagsakang lupa at mga bato. Karaniwan na dito yung mga landslide o mga rock slide pag halimbawang lumalakas yung buhos ng ulan. Nalaman natin na bawat sulok ng Pilipinas ay merong nakatagong amazing na mga bagay. Dito masasabi nating amazing Earth, lalong-lalo na kung ma-explore mo etong Pilipinas. Yan ang amazing adventurer na may puso para sa bayan at kalikasan.